walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are here. Mga idol, maayong hapon sa inyong tanan o magandang hapon sa lahat, no. Kumusta kayo guys? Nandito tayo sa area natin. Sana ang Team Butita ay nagtatayo ng panibagong site. So dito nagpag-grass cutter ngayon. Nagpapag-grass cutter sila, no, si Edison dito. So, kasi mulang grass cutterin, idol, para natin gamay. Pero hininto dito at lumipat doon sa Pikas kabila. Doon naman sila, oh. Ito yung Timbutiti area na panibago, no. Pilit pa tayong sundan dito ng mga animal, no. Mga animal talaga sila, eh. Mukhang kailangan ko na talagang pumunta ng kakaibang yugto nito ba. Mukhang kailangan natin pumunta ng kakaibang yugto para matigil na itong mga ganitong mga tao. Okay, para na tayo, no, kala natin okay na after that na magiba yung bahay, pero wala pa rin. Pa rin tayo tinantanan, pero si God na lang ang bahala sa kanila, no? Lagi ang content natin ay manalangin at magampo, no. Manalangin ta para sa kanila, sa kasasaya nila. Diyan sila masaya, gawin nila kung saan sila masaya. Basta intayin na lang nila yung kanilang karma, di ba? So yun guys, andito ngayon tayo sa area. Hayaan natin sila, no? Focus natin yung goal natin sa buhay. Huwag nating i-focus yung mga taong walang mindset, no, sa buhay. Ang mindset ay manira lang ng kapwa, no? Ingon nila nasa tama daw. So wala siya nasa tama. Sabihin ko rin nasa tama din kami, no? Pare-pares tayo nasa tama. Nasa tama ka, mas nasa tama kami. Dumating kami ng Mindanao, wala kayong lahat, di ba? Dumating kami ng Mindanao is di namin kayo kilala, no? Dumating kami ng Mindanao, nagpakilala kami mga vlogger, no? Kayo, nagpakilala kayo mga sponsor na bubuti, mabait, pero asan yung kabaitan na ipinakita nyo sa buong mundo at sa buong viewers natin na yan yung ugali ang meron kayo, diba? So para sa akin, naging mabuti naman kayo sa amin noong una, no? Naging mabuti kayo noong una. Siguro hindi nyo lang nakuha yung mga gusto ninyo sa amin, that dyan kayo nagkaroon kayo ng init sa amin na bakit hindi nyo kami pasunod. Why? Bakit nga ba si JP Bintong hindi nyo kayang pasunurin basta-basta, no? Alam nyo, ito na sasabihin ko sa mga gustong mag-try na magsulsul sa akin, no? Hindi kasi ako pumunta rito para magbaligyan ng kapwa ko, no? Pumunta ako rito sa Mindanao para mag-charity sa pamamagitan ng mga taong gustong tumulong, no? Dahil kung ako naman ay hindi ko naman kakayahin to. Kung ako lang sa sarili ko, hindi ko kakayahin to. Aminado ako, mahirap din lang kasi ako, eh. Hindi nyo alam, eh. Tumutulong ako dito sa ibang tao, pero para sarili kong pamilya hindi ko matulungan. Sarili kong tatay hindi ko mabigyan ng magandang bahay. Sarili kong mga kapatid na humihingi sa akin ng pera, halos hindi ko rin mabigyan ngayon. Why? Sabi ko, sila, malalakas sila, kaya nilang maghanap buhay. Sila may mindset sila na kaya nilang magtrabaho. Yung tinutulungan natin dito, walang wala, no? Kaya nagtataka ako sa mga tao na sabi nga daw, hindi mawawala sa buhay natin yan kapag ikaw umangat na, umaangat pa, o umaangat pa lang, marami kang magiging balakid, no? Marami kang magiging hadlang. So ito yung mga taong mga hadlang sa ating mga goal sa buhay, yan yun. Pero sabi ni God, hindi naman aalisin sa yung isang tao kung hindi yan sa gabal. Yun, eh, diba? Tinanggal ni God yung tao na yan
So sabihin na natin, tinanggal ni God yung sponsor na yan sa atin dahil yan yung magiging sakit namin pagdating ng panahon. Hindi lamang ito yung pinaparanas niya dahil mapira siya. Hindi naman natin sasabihin na kaya siyang buhayin ng habang buhay ng kanyang pera eh. Pwedeng bukas, pangalawa, ano mang mangyari sa kanya, magkasakit siya, mawalan siya ng communication dito sa mga vlogger dito, kakontak niya, o di kaya itong mga vlogger na to, nakontak niya, magkasakit, o ma-hospital, magkamatay, sabihin na natin yan, ganun. Sabihin na natin, hindi naman tayo tawag dalangin yan eh. Darating at darating sa buhay ng tao yan. No. Ang hindi lang natin maintindihan kung bakit yung mahihirap dito, tulad natin ini, dapat iaangat natin is, anong nangyari, nakita ako sa senaryo, mahirap na nga, pinahirapan nyo pa. No? Mahirap na nga, pinahirapan pa. Imbis na dapat tulungan, imbis na dapat iangat yung tao dahil nga, ito lang yung buhay na meron sila. Imbis na dapat bilhan natin sila ng mga bagay na hindi nila nararanasan dati. Pero mali. Giniba natin yung bahay, pinatayuan ng panibagong bahay, pagkatapos pinaalis. Tapos wala man lang garantor dun sa bahay na giniba ninyo, hindi nyo man lang muna pinatayo yung bahay na luma para dun muna sila pumisto ulit, di ba? Dahil wala pa kayo, dun na yan nakatuyo, di ba? Wala pa kayo, dun na naninirahan yan, matagal na. No? Di ba mas nakakahiya kayo? Tapos dito naman sa amin lugar dito, no? Taka-taka din naman ako na umiral dito sa barangay dito yung ganun senaryo, no? Hindi natin alam, mag-election kasi kung namamagitan ba siya or nasto nga si kapitan na sa nangyari senaryo dito na alam niyang may mawawala ng tahanan. So parang sinabi pa kasi dito ni kapitan na nang dumating kami mga vlogger dito sa Mindanao is umingay daw, ha? Tingnan mo rito sa buong Tagbina, kilalang kilala kami, nakapagpabahay kami, hindi lang sa barangay mo, hindi lamang sa iba't ibang barangay dito sa Tagbina, no? Napakaraming tulungan dito, no? So para sa nakakaalam po, wala kaming hinihinging kapalit, no? Nilapit namin yung problema ni Ate Nini sa barangay para sana masolusyonan. Pero ang solusyon nila ay baklasin yung bahay. Wala tayong magawa. Wala tayo sa rights siguro natin or tinanggalan tayo ng rights. Ganun siguro yun. Pero alam naman ng Diyos kung ano yung totoong nangyari. Alam ng Diyos kung ano yung totoong senaryo bakit napaalis natin Nini. Siguro pinaalis sila dati Nini doon time na yun. Pumayag ang Panginoon na mawalan sila ng bahay dahil merong mas magandang plano sa kanilang Panginoon. Tulad dito, malaking bahay yung may papatayo natin para sa kanila, diba? Yan yung plano ng Diyos para sa pamilya nila. Pero yung plano ng Diyos doon sa mga taong nagpahirap sa kanila, abangan ninyo yung balik. Dudublihin baka tiprihin pa ni Lord yan yung ginawa ninyo sa pamilyang yan, no? Pwedeng yung mga anak mo galit na sa'yo ngayon, pwedeng yung mga kamag-anak mo baka hindi mo napapadalhan, baka hindi nila alam tumutulong ka sa ibang tao habang ganitong ginagawa mo naman sa ibang tao, no? Tumutulong ka sa iba para sa kabutihan at may pinapasama ka namang iba para sa iyong pangsariling kaligayahan, no? Sariling kaligayahan yan eh, pansariling intensyon, no? So sa lahat, at sabi ko ako din kasi daan na ako sa charity, nagbibigay ako, kahit pa itong nabigyan ko naging kaaway ko, hindi ko binabawian yan kasi binigay ko yan. Alam mo, yung binigay mong yan, hindi naman yan magpapaginhawa sa kanya habang buhay eh. O sabihin natin halimbawa yung bahay ni Ate Nini, kung hindi nyo giniba yun, kung hindi nyo sinira yun, after 2 years, 5 years, giba na yung sahig nun, plywood yung sahig nun eh. Ako pang alokohin ninyo, nagpabahay din ako, plywood ang sahig, 3/4 din ang sahig niya, kapal. 2 years pa lang durog na. Oh, asan tatagal yun? Plywood lang po ang dingding ang kanon, ang tawag dito sahig.
no? Kaya sabi ko malinaw na yung 2 years lang doon sa bahay na yun, dugmo na ang sahig nun. Plywood lang yan eh. Plywood lang. Etong si Ate Evelyn, plywood lang yan. Oh, di ba? After 2 years binalikan natin. Mga pagbalik-balik natin hindi pa siya. After that nung nakaraang buwan binalikan natin siya. Yun, giba na, binalikan din ni Edison nung nakaraan. Giba na yung kanyang sahig, no? Kaya sabi ko, swerte na yung 5 years to 3 years dun sa bahay ni Ate Nini. Ang matitira lang dun ay dingding o bongbong o mga kahoy. Pero yung sahig nun hindi tatagal ng ganun katagal. Maniwala kayo kasi po plywood lang po yun na 3/4, no? Okay lang sana kung marin, yung matibay na kahit mabasa ay lalong tumitibay. Hindi, ordinaryong plywood lang yun, no? Ito siguradong ito tatagal to, wag lang tong bukbukin ng martilyo o baritahin, dito agad masira. So yan mga idol, na pumunta lang tayo dito dahil wala tayong patrabaho ngayon, para lang magyaw-yaw tayo dito, para lang sabihin sa inyo yung katotohanan at kayo nakakaalam kung sino ang mas nasa tama, kung sila o kami, no? Dahil wala pa sila, nandito na kami, no? Nung wala kami, wala silang ganitong senaryo, no? Walang makikilalang vlogger dito sa Tagbina. Walang makikilalang nagbibigay ng tulong ng mga sponsor dito sa Tagbina kung wala kami. Tandaan nyo yan. Saksak nyo sa baga nyo yan. Never kayong makakapag-isip ng pagbablog kung hindi dahil sa amin. Tinuro lang namin sa inyo social media. Akala nyo na kung sino kayong masta, no? Si Lord na ang bahala magbalik sa inyo. Yan, tandaan ninyo. Sa ginawa ninyo sa tao yan, hindi po about sa pagcha-charity yung ating pinagtataluhan dito. About sa isang pamilyang inipit ninyo, no? Isang pamilyang inipit ninyo, hindi makatao, hindi makadiyos yung ginawa ninyo sa tao. May anak, may bata. Sana mangyari din sa inyo yan balang araw. Hindi pa nga yun, balang araw mangyari din sa inyo yan. Na kahit na lumuluhod na kayo sa iyan ng lupa, tinutuluyan nyo. Huwag nyo sabihin hindi mangyayari yun. Huwag nyo sabihin hindi mangyayari sa inyo yun. Hindi natin alam bukas. Makalawa, baka kayo naman ang dumaranas ng pinaranas nyo sa mga taong pinahirapan ninyo. So yan mga idol, no? Maliwanag yung sinabi kong yan. Lahat naman siguro yung nakaintindi. Tagalog, alam nyo ibig kong sabihin. Si God ang bahala sa inyo. Sa inyong lahat. Sa lahat ng nagpahirap. Sa lahat ng lumait din sa Timbutiti, no? Alam mo, kami kasi humihingi kami ng tulong, hindi naman pansarili namin eh. Humihingi kami ng tulong para sa ibang tao eh. Kung sana humingi kami ng tulong na pahingi kami ng tulong, ma'am, pahingi kami ng tulong, kaya wala kaming budget na pambulsa namin, pansarili namin, hindi. Tulad ko, pag ako nagsabi rito sa social media na sa mga, laging sa mga, kasi marami kayo eh, sa mga gustong tumulong lang, pwede akong kontakin, pwede kayo mag-comment or kung saan nyo pwede ako makontak, at kung anong gusto nyo ibigay, anong gusto nyo ipahatid sa pamilya na gusto nyo tulungan, basta't yung galing sa puso, na kahit anong mangyari ay hindi na tayo darating doon sa point ng bawian. Kasi binigayan eh, napakahirap intindihin ng bakit binawi ang binigay. Kahit sino senaryo, binigay mo tapos babawiin mo, ano ka, bata na nagbigay ka ng kabaak na kindi sa kalaro mo, pagkatapos binawi mo, ba kayo nahihiya nun? Sa buong mundo nyo pa pinapaalam yung ugali nyo ganyan, diba? Hindi po tayo dito lang sa Pilipinas napapanood. Nationwide yung ating YouTube channel. Nationwide yung ating pinapanood tayo ng iba't ibang klase ng tao, no? Pero kayo, mas ibang klaseng tao kayo, no? Masakit may sinabi ko, pero totoo. Yan ang tandaan nyo. Masakit may sinabi ko, pero totoo, no? So yun mga idol, maraming salamat. Yun lamang ang aking ngayon, ang aking masasabi ngayong araw, no? Sana ay suportahan nyo pa rin ako, GP Bintong TV. Hindi ko nilahat,
Hindi ko nilalahat dito, ano. Yan ay para lang sa mga taong may inis at galit sa Team Butiti or kay Butiti or ano man, o tsaka yung sa mga taong ng argabyado ng kapwa natin, no. Maling-mali kasi yun para sa akin, para sa amin, lalo sa Katagalugan, yung ginaganyan ng tao, hindi kami papayag. Kahit hindi namin kamag-anak yan, tutulungan namin yan, no. Handa kaming sumalo ng problema ng iba kung may naaapakan ka ng kapwa mo. Tandaan nyo yan. So yun, maraming salamat at sana pagpalain tayong lahat ni Lord, at sana ganun din ako, marating ko yun sana yung mga goal ko sa buhay, ano, pagdating na the same time na to. Sabi mapira daw pala to eh, habol ko lang to ha. Sabi mapira daw, mapira, kasi dinig ko bibilhin daw yata to, gustong bilhin tong area namin, no. Kung gusto niyang bilhin, ba't niya pa bibilhin tong pera namin? Gusto din lang naman niya ilaglag si Edison. May offer naman ako sa kanya eh, 10 million. Bayaran niya ako in cash. Diba? 10 million. On the spot, iwanan ko si Edison. Ilaglag natin si Edison. No? Oo, ilaglag natin. Pero yung 10 million, hindi ko susuluhin yan. Yung 2 million yan, ibibigay ko na kay Edison. Tanda ng paghihiwalay namin. No? Pero lahat ng nalalaman ko, kay Edison, nasabi ko din dito eh. Nasabi ko na, ilang beses ko na sinabi sa social media, no? Tsaka pinaprank ko si Edison, no? Kung kayo anong galit nyo kay Edison, sana hindi nyo dinamay lahat, no? Oo, grupo kami. Oo, grupo kami. Pero may pangalan kaming kanya-kanya eh. Sasabihin mo, Team Budol. Di sana. Sinabi nyo na lang, yan si Edison Butiti, anak. Ganun sana. Kung kayo sa kanya galit, tapos sasabihin nyo, hindi kayo galit sa amin, chat-chat kayo sa amin, na ganyan-ganyan si Butiti, ba't sa kayo mag-chat-chat? Diba? Napakahirap paliwanag sa inyo kung paano kayo makaintindi, no? So, talagang isa lang naman ang gustong-gusto ko sa inyong lahat. Lahat na kayong supporters ko at patuloy na nasuporta sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Papasalamat ako sa inyo dahil nandyan kayo palagi. Nagbibigay kayo ng mga suggestion nyo sa comment. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng suggestion sa comment. Nasabi ng iba, hayaan na lang. GP, pagpasa-Diyos na lang. GP, wag kang maniwala sa mga ganyan tao. GP, wag mong isipin yung mga sinasabi nila. GP, wag kang pa-stress sa kanila. GP, tuloy mo yung mga goal mo na ginagawa mo. Go ka lang sa iyong pagbablog. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko naman kayo mapangalanan, pero nababasa ko po ang inyong mga comment. So dahil po sa inyo, sana po pagpalain kayo ni Lord. Nang dahil sa inyo kasi nandito may views tayo kahit maliit, hindi man tayo tuloy-tuloy sumasahod dito sa social media, is meron naman tayong proof na nakakapagbigay pa ng tulong tayo para sa iba tulad nito. So kung siguro hindi ito natin na patay yung kay Ate Nini, meron pa tayo sana tayong pababahayan na taga Santa Juana. So hindi pa natin nadayon yun dahil inunan natin to, no. Mahirap mag-budget ng sabay-sabay. Dito nga lang po, hirap na ako. Kulang pa ako rito ang budget sa Euro. Ang Euro ko dito ginamit yung para sa akin. Yung Hardiplex dito, hindi ko pa nabibili. Pero may pambili ako. Na siguro igo-igo na yon. Tapos ay mga pako. Kulang pa ako rito ng mga pako. Ubos na yung akin 12 kilos na pako na binili dito. No? So, bibili na naman ako. Tapos ito, kahoy na to, bayaran ko pa to. Pero ito, okay na to. Solved na to, bayaran ko na to kahapon tanan. Ito na lang isang deliver, yung last na pang third batch na hindi ko nababayaran. Siguro abutin din niya ng 10 to 11k ang bayarin natin dyan sa kahoy na yan. Ganun ka ang ating magastuhin dito. Tapos itong hollow block, itong buhangin, nagpa-deliver ulit tayo. Kulang pa ng isang deliver. So meron pa tayong bayarin dito na 700 pesos, no? 2,000 pa lang yung nako rito. Tapos ito yung ating semento. Hindi ko alam kung sasakto na to po, pero pang na to. Pang 20 sako na to. Pang 20 sako na buhang semento na to pag nahubos to. So dito natin yung ginamit to. Yan, pagka-flooring, habit pa rin sa CR yan. Yung tubig nga lang nag-CR doon. Tapos yung sa lababo, pinahugkog natin yan. Wala pa rin bayad dyan, pagpakabkab nyan. Totoo lang yan guys, yung pagpakabkab na yan ay pakyawan. Isang butas yan ay 1.5. So bali,
3,000 yan, wala pa rin akong pambayad yan. O, sa mga gustong tumulong, yan po yung mga binanggit natin na kulang sa pintuan, sa plywood, wala pa rin akong budget, no? Basta maraming tatlong kulang, pero kahoy nito halos isang batch na lang hindi ko nababayaran. Itong sin ko ito, huwag na muna natin isipin to, no? Ang mahalaga ay naibubong na natin dito, no? Magagawa naman natin ng paraan niya kasi hindi pa naman tayo nakakapagpatayo ng ating sariling bahay, pero magtatayo tayo ng sariling bahay natin, no? Para kung tayo tuloy-tuloy sa ating mga ginagawa. So yun mga idol, maraming salamat. Hanggang dito lang muna ating vlog. Ayan. Si Taloloy ngayon, si Taloloy Panday TV. Si Taloloy Panday TV. So maraming salamat sa TBB na nagpabigay kay Taloloy ng 600. So natanggap mo na ba yung 600? Wala pa. Dapat lang hindi mo na matanggap. Kaya akin na lang yun. So maraming salamat po sa team, sa TBB team, sa blessing na pinabot nyo kay Taloloy. So bibigay ko po ngayon yung 600 ni Taloloy na galing sa isang TBB member para sa pambigas daw ni Taloloy. Siya na lang ba bibilhin ko ng bigas? Bahala na siyang magpasyaro sa 600 kasi hindi ako makaalis, hindi ako makapunta ng Barubo. Siya na lang magbili ng bigas niya. So cash na lang ibigay ko. Yun din naman ang bibilhin niya kay bigas. So yun ang mga idol. Pakita ko lang ito sa inyo si Taloloy. Taloloy TV Panday. At ito na guys, iabot na natin yung 600 pesos para kay Taloloy. So maraming salamat po sa TBB Angels na nagbigay kay Taloloy ng pambigas daw. So, Thank you. Secret sponsor. ikaw na ang magbili ng bigas. Secret Secret sponsor na lang. Pero yan daw, pambili mo ng bigas. Nang hindi alak, bigas. Mamaya, sabagay, hindi man nag-ainom to ng kulang. Lista, Tagpinas to the Golden Store! Have breakfast together.